Ano ang pwede mo maging trabaho kapag ka natapos mo yung course ng BSBA Major in Financial Management? Yan ang pag-usapan natin sa video na ito, no? So, bago natin pag-usapan yan, kung bago ako pa lamang pala dito sa aking TikTok, YouTube, and Facebook, ako nga pala si Christian G. Azucena. Isa tayong registered financial and investment advisor. I am also incoming third-year finance student pa rin naman tayo, but I am also a business owner, content creator, a global trader, and investor across different financial markets. So, tayo gumagawa namang contents yan about business, finance, and economics, and other youth empowerment contents that might be helpful to our kababayan. So then, please do subscribe, follow for more contents like this, no? So, pero nag-intro pa lang tayo. Ngayon, pag-usapan na natin, no, ano ba yung pwede mo maging trabaho kapag ka ikaw ay fresh grad, no, ng particularly finance, no? Finance student ka, finance major ka, no? So, disclaimer muna at unang-unang paalala ko sa inyo, no, kapag ka fresh grad ka, syempre, wag ka muna maging choosy sa trabaho or wag mong expect na mataas agad yung salary range mo at wag mo muna expect na mataas agad ang iyong position sa job, no, when it comes to that, dahil wala ka pa masyadong experience. Ngayon kapag may work experience ka na, may much knowledge ka na in that work related field, so then yun, doon na tayo magre-raise up, okay? So, unang-una muna, no, ang kapag ka-fresh grad tayo, number one, ang pwede nating maging work, no, is what we called as sales assistant or sales officer. Pwede rin naman po yan, okay? Dahil related pa rin naman sa business and sa finance field, no, and sales. So, pwede kang maging sales clerk, yan, no? Number 2 na lang tayo is pwede tayo maging accounting clerk kasi kahit hindi tayo nakatapos ng BSA or hindi natin na get yung certification ng CPA, I think based on the data naman, no, is pwede pa rin tayo maging accounting clerk po dyan, no. Ayan, bookkeeper, pwede pa rin naman po. May mga tumatanggap pa rin naman po na finance na students dyan, no, or nag-graduate. Okay. So, number 3 is pwede tayong maging tinatawag natin, no, sa bangko tayo. No, pwede tayo sa cashier o kaya naman clerk din po tayo doon. So, kumbaga, sinasabi ko ito kasi medyo mababa pa lang. No, sir, ano ba yung mga matataas na job sa banking and finance, no? Syempre, pwede kang maging assistant manager, no, or bank manager. Ayan, bank officer. O kaya naman po sa investment field, pwede tayo maging equity research analyst. Yan talaga yung dapat na nakalinya sa mga jobs natin, no? Pwede rin tayo maging tinatawag na junior analyst, no, when it comes to trading and investing, financial markets, no. So, and others, no. Ayan, yung wealth management, pwede tayo maging wealth manager. Kumbaga, kailangan mo munang pagdaanan yung mga beginner roles, no, or beginner jobs para nang sa gayon, syempre, yung mga nasa intermediate to upper level ng trabaho sa business and finance, economics related, ay unti-unti nating marating, no. Pero yung mga sinabi ko kanina, talagang okay lang naman din yun, no, na magsimula tayo sa ganun dahil doon din tayo makakakuha ng ating mga experiences, no. Doon mo ma-earn at ma-learn yung mga knowledge, no, and experience na matututunan mo rin sa mga katrabaho mo at sa mga boss mo, no? Sana maayos na boss. Joke lang, no? So kaya ang point natin dito is ayun yung mga trabahong pwedeng pasukan, no, o kaya naman magtayo ka ng sarili mong business, magtayo ka ng sarili mong consulting firm kagaya ng ginawa ko, na ikaw naman yung financial advisor. Yan, pwede ka rin maging insurance agent, depende sa gusto mong gawin sa buhay mo, no. At syempre naman pwede ka ring lumihis ng ibang field, no, kasi yung iba napilit lang, 'di ba, sa mga courses nila or sa mga majors nila. So kung saan talaga yung pinakagusto mo na field, no, whether it is in finance or non-finance related, is pwede ka naman doon, 'di ba? So ang importante lang diyan syempre is yung ginagawa mo ng passion mo, kumikita ka pa ng pera dahil sa trabaho na gusto mo, no, at mahal mo ng buong puso. Okay? So kaya yun lamang ka-trader, sana nakatulong tong video na to. Marami pa akong contents na gagawin about finance, economics, and financial analyst jobs, no? So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. This is the Estudyante Trader here. See you on my next vlog. Bye-bye po.